Okay, magandang hapon mga kaibigan, magandang araw sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga OFW na mga nanonood ngayon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Paki-comment lang kung kayo'y mga taga saan, kung kayo ay saan location, paki-comment po kung saan kayong lupalop ng mundo para alam naman natin kung saan po nakakarating ang mga video natin dito sa social media na kung saan nakakanood kayo para alam ko din naman po kung saan kayo kung saan kayong lugar. Okay? Paki-comment lang po at huwag pong kalimutan ang share and like ng ating video. At paalala ko po sa mga first timer lamang po dito, ngayon lamang po nakapasok, na ayaw makarinig ng mga salitang hindi makain, na ayaw makarinig ng mga salitang mura, pinapaalala ko na po sa inyo mga kaibigan. Ako po ay sadyang palamura na tao. Okay? Normal po sa akin yung nagmumura sa mga vlog ko po. Okay? Kaya paalala ko po ito, mga kapatid, para hindi na po kayo magulat, bakit nagmumura tayo. Okay? Sana yun? Okay. Paalala, kung ikaw ay isang baguhan lamang dito sa aking channel, sa aking Facebook Live, sa aking YouTube Live, kung ayaw mong makarinig ng mga sumusunod na salita, pukin ang ina mo ka, hinayupa ka, gago ka, ulul ka, pendeho ka, leche ka, iho di puta ka, lumayas kayo rito sa aking live. Ako po ay hindi isang santong vlogger, ako po ay sadyang bastusin. Kaya lumayas kayo rito kung ayaw nyo makarinig ng mga salitang hindi nyo makain. Okay, alam nyo mga kaibigan, ang topic po natin ngayon sa ating live na kung saan nung time ni Duterte, deadma ang human right. Now, nananawagan sa human right. Na kung saan kahapon naganap yung arresting para kay Pastor Apollo Kibuloy, nagulat ho ako. Bakit parang kailangan niya ng tulong ng human right? Dahil ang sinasabi niya, overkill daw ang pagpunta ng mga kapulisan. Kung babalikan po natin mga kaibigan, yung mga panahon ni dating Pangulong Duterte, makikita niyo po mga kaibigan, dinededman niya po ang human right. Kung saan, tinatanggalan niya pa po ng pondo ang human right. Kung maaalala niyo po yun, mga kaibigan. Gusto niya mawala ang pondo dahil nga, alam naman natin na kontra sa kanya ang human right ng panahon na yun, na kung saan nagkabilaan ng patayan. Di ho ba? Ngayon, ang laki po ng pinagkaiba eh. Nung panahon niya, at panahon ng Marcos administration at yung kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, na kung saan yung kaso ni Kibuloy nasa korte at pumunta ang mga polis doon dahil mayroon pong order ang ating justice na arestuhin, i-check ang lungga ni Pastor Apollo Kibuloy. Now, ano ron? Ano yung sinasabi nilang overkill? Abay, kung sinasabi nilang overkill, paglabag sa karapatan pantao, abay teka po, balikan natin yung sinasabi nila nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Balikan po natin yun, na kung saan may panahon po nila yung overkill na sinasabi nila. Ito po, papakita po natin, babalikan po natin to para po alam po ninyo. Okay? Yung budget ng human right, anong ginawa nila? Ay, huwag na muna yan. Ito. Yun yung budget na inano nila sa human right. Tapos, nung panahon ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez, ito po ang gustong mangyari ni Alvarez. Tignan niyo po ito. Next, ito po ang gusto rin mangyari nung panahon ni Digong. Zero budget para sa human right.
See? Sasabihin nila human right, overkill. Tignan natin ha, balikan po natin yung ginawa nila sa mga napatay nung panahon ni Pangulong Duterte. Ito. Human right during ni Pangulong Duterte. I am ready to start my work for the nation. Human rights must work to uplift human dignity. But human rights cannot be used as a shield or an excuse to destroy the country. Your country, I am my country. Yun. Yan sinasabi niya yung mga against sa human right ng panahon niya. Bago tayo magpatuloy guys, papakita ko muna yung panahon ni Pangulong Duterte, yung mga binitawan niyang salita against po sa mga human right. Human right, ang sinasabi niya, overkill daw ang ginawa ng PNP. Dito sa ginawa niya sa mga politiko na pinangalanan niya, sa mga general na pinangalanan niya na sangkot daw di umano sa illegal na droga. Di ba? Ang tanong po dito, dumaan po ba to sa tamang proseso? Nakasuhan po ba yung mga inakusahan niya na sangkot? Sino-sino yung mga sinangkot niya? Panoodin niyo po ito. Saan man yung pagtumba daw ang gobyerno, habe? Ako magsagot, matumba ninyo ang gobyerno. Ako, panagsarak, maunggay na ng militar police. Pag-inkwentro gani mo, magunay ka aras, patya. Patya yun. Tiwasi. Anong human rights? Ako ng sugo. Ako'y mapriso. Ako'y, why problema na? I do not have any qualms about doing the things that I have to do. Di ba? Narinig niyo po doon sa sinabi niya, patayin niyo, yariin niyo, upakan niyo, ako ang bahala sa human right. Di ba? Tapos ngayon nananawagan sa human right. Ewan ko kung nagiging ulyanin na ba talaga si dating bossing. Ito po yung mga pinangalanan niyang politiko na mga general pakinggan niyo po ito. Hindi rin po ito nakasuhan. Hindi po ito nahatulan itong mga pinangalanan niya. Paano? Hindi niya kasi kadikit. Hindi niya mautusan, hindi niya madikdik. Kaya ayun, pag hindi ka susunod sa kanya, kalaban ka. Di ba? Ito pakinggan niyo. Mga politiko na kabilang sa listahan ng mga sangkot sa operasyon ng iligal na droga sa bansa. 35 dito ay mga alkalde o mayor, 7 ang vice mayors, 1 provincial board member at 3 kongresista na mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pinangalanan na general, mga mayor. Kung sinong titiiso dyan, nanunood na tanga na supporter ni dating Pangulong Duterte. I-explain nyo nga, nakasuhan ba yung mga pangalan na yon? Nakasuhan ba? Nahatulan ba? Tapos ngayon may lakas loob siya, may panawagan siya. Ito pa panawagan ni dating Pangulong Duterte sa nangyari kahapon sa pag-aresto, na pag-attend ng pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy. Ito po ang panawagan niya na nagulat ako sa mga message niya kahapon para sa human right. Overkill daw, labag pangkarapatan pantao. Bakit ngayon alam mo na ang labag pangkarapatan tao? Nung panahon mo, hindi mo naisip yung sinatawag na labag pangkarapatan pantao yung ginawa mo? Asahin po natin to. Kita niyo po? Diba? Ngayon nananawagan siya sa human right. Dahil overkill daw ang ginawa ng mga kapulisan kahapon. Alam niyo po, wala pong ginawa ang kapulisan kahapon na overkill. Normal po yan. Siyempre, marami pong tagasunod si Apollo Kibuloy. Natural, hindi talaga maiiwasan na
may mga magtangka kay Kibuloy na protektahan siya. Hindi kakayanin ba nang pupunta ng 2 pulis doon? Yan po, di ba? Lahat po ba yan binigyan niya ng pagkakataon na magpaliwanag? Binigyan niya ba ng chance na isa-isa na mag-explain or sagutin sa korte? Hindi. Pinapatay niya lahat ng mga yan. Di ba? Kasi lino naman ang sinabi niya. Patayin nyo, tirahin nyo, yariin nyo, akong bahala sa human right. Tapos ngayon, mananawagan siya sa human right? Diyos ko po. Ano na nangyari? Dati galit na galit ka sa human right. Dati ayaw mo pang bigyan ng budget ang tanggapan ng human right. Pero ngayon gusto mo tumakbo sa human right. Diyos ko po. Ito na lang mga kaibigan. One time, ito how many times ko itong naikwento how many times ko itong na-explain dati. Na kung saan, nung kainitan ng judicial killing nung panahon ni dating Pangulong Duterte, bumuo sila ng tinatawag na human right investigator. Yung human right investigator na to, 2016 or 2017 kung di ako nagkakamali. Bukod tanging social media vlogger ang nakapasok, ako lamang ang kinuha ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Ako lang ang tanging bukod tangi na vlogger na ipinasok niya para mag-imbestiga kuno. At doon sa investigation na gagawin namin, palalabasin namin na lahat ng napatay sa drug encuentro ni dating Pangulong Duterte ay positive. Ito po yung mga meeting namin nung mga panahon na yon. Yan. Yan. Yan, may buhok pa ako dyan. Yan. May buhok pa ako dyan. Yan. Yan, kami-kami yan. Yan. Kala mo, lalaking-lalaki, no? Straight na lalaki. Ito, mission order yan. Galing ito kay dating nasirang Camelo Pantios Kaskulan. Dating police chief superintendent pa lang siya noong time na yon. Ito, DILG. Permado po yan ni dating DILG Secretary Mike Sueño. Anong date ito? October 3, 2016. Ayan. October 3, 2016. Ayan po yung title ng aming binuo ng DILG sa pamumuno ni dating DILG Secretary Mike Sueño. Yan. Yan, hindi nila maitatanggi. May perma nila yan. Ayan, no? May perma nila yan. Yan. Kamkrame. Noong panahon niya ni Senator Bato, nung siya ang chief PNP. Paano ko nasabing kasama ko? Ayan po, may hugis po yan. Papakita ko muna yung Kaya doon sa mga vlogger, wala naman alam yung ibang vlogger din tungkol doon sa nangyaring patayan. Ayan, anong hawak kong area? Sinong pumirma? DILG Assistant Secretary Epimaco Densing. Yan ang pangalan ko po dyan. Bukod tanging vlogger lang, ako lang ang tanging vlogger na hiner nila para palabasin na positive lahat ang patay nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Hindi nila maitatanggihan kasi kasama ako sa nag-imbestiga. Hawak ko Cordillera, yung Sotero, yung napatay sa buong Cordillera, sa drug war. Kabayan Benguet, sa Bugyas, yung napatay sa Bugyas, bata pa yun. I think wala pang 30 yun, ang edad nun, mga something 20 plus lang or wala pang 20. Nandoon ako nung panahon na yun. Nung pinatay yun, after nung pagkamatay, mga 2 weeks, 3 weeks, pinapunta kami ron para palabasin na positive. Kukuha kami ng anggulo. Kasi ang style sa amin nun, kukunin namin ang panig ng barangay, kukunin namin yung panig ng mga kapitbahay. Ano bang story nito? Ano bang pagkakilala nyo sa taong napatay na yan? Ganyan ang pinapagawa sa amin ng panahon na yon.
Ha? Ako lang ang vlogger na nakasama dyan. Hindi nila ako may tatanggi. At sure ako, may record ang DILG sa mga papel na yan. May record ang DILG dyan. Kahit iba na ang sekretary ngayon, kahit si Secretary Abalos na. Dahil bayad kami dun eh. Binayaran kami dun ng Duterte administration na. Para lang, kaya binuo po yan, pangtapat po yan sa international na investigate, ng human rights investigation. Para palabasin na puro positive yung mga napatay. Ang hawak ko, Cordillera, Region 1, Region 4A. Yan ang hawak ko. Meron nakatoka sa NCR, may nakatoka sa Mindanao, may nakatoka sa Region 4. Sa bawat ibang region, yung may nakatoka yan. Iilan lang. Ako lang tangi ang vlogger na pinapasok doon. Walang iba. Kaya, hindi nila pwedeng i-deny na wala akong alam dyan na pinalabas nilang mga positive. Kaya yung mga kupal na vlogger na magsasabi, wala kang alam dyan. Ang ina ninyo, nung walang alam kayo, walang alam. Dahil makataka kayo, mga buwakan ng ina ninyo. Sasabihin nyo, sira ulo ko. Sasabihin nyo, baliw ako. Putang ina ninyo, kung baliw ako, bakit kinuha ako ng DILG nung panahon na yun? Bakit pinasok nila? Hindi naman ako nag-apply dyan. Oh. Hindi naman ako nag-ano. Ang bayad sa amin noon, panahon ni Digong noon, kung ako nagkakamalit, 40,000 yon. 1 week lang. Sa 40,000 na yon, na pag-iimbestiga ko, madalian kasi yan eh. 1 week lang yung pinagawa sa amin na investigation eh. Now, lahat, sagot nila ang hotel, sagot nila ang may sasakyan akong nirerentahan eh, papunta ron eh. With security pa ako noon. Alam nyo guys, nung napanood ko yung mga napatay na nananawagan ng hustisya, dahil sabi nga ng mga magulang, walang kinalaman ng anak ko dyan, hindi gumagamit ng ganito, ganyan. Parang ako nakukonsensya sa mga nakaraan na yan, sa mga nangyaring yan. Parang iniisip ko, bakit ko pa tinanggap ang pagiging human rights investigator ng Duterte administration sa drug list? Bakit ko pa tinanggap? Bakit ko tinanggap? Siyempre, pag hindi mo kasi tinanggap, pag hindi ko kinuha yun, ang iisipin ng Duterte administration, kalaban ako. Wala kang magagawa eh. Susunod at susunod ka sa taas eh. Yan ang kalakaran niya sa taas eh. Susunod ka eh. Yun ang gusto nila noon eh. Eh ako, sa Congress nakakaawa sila gabi, mga grabe ang pinatay nilang mga mahihirap na. Yes, ako may mga kakaibigan ako mismo na ang alam ko hindi naman talaga gumagamit yung ibang kakilala ko. Walang alam yun. Nagkaroon lang na nagkadikit sila, siguro natambayan ng adik-adik doon, ayun, pati yun nadamay. Doon ang nakakatakot ng panahon ni Pangulong Duterte. Mabuti sana kung ang pinatay, mga lehitimong adik talaga eh. Yung lehitimong sangkot talaga sa droga eh. Okay yun. Almost nga yung mga pinuntahan ko, nung panahon na yun, hindi sangkot. Talagang ginisa, talagang dinikdik doon. Dinikdik talaga, napalalabasin talagang talagang sangkot. Yun ang pinagawa sa amin eh. Kaya sunod ako. Kaya sino ba naman ako para kumontra doon? Isang hamak na vlogger lang naman ako. Na nakaka-aning lang. Di ba? Nakaka-ulo lang na kung susundin ko yung niya. Wala akong panahon doon sa natumanggi ng mga time na yan. Basta't sa akin, trabaho lang yun, sinunod ko. Now, ang nakakatawa dito, overkill, natural. Sino ba si Digong? Ano ba si Digong kay Kibuloy? Magkadikit. May aasahan ba tayo kay dating Pangulong Duterte na magsasalita siya against kay Kibuloy? I think no. Wala siyang tayong maririnig doon na laban kay Digong ang sasabihin niya. Puro favor kay Kibuloy ang sasabihin ni Duterte.
purong si ang papuri ang sasabihin niya. Walang against. Kaya, wala akong ano sa kanya. Di ba? Kaya expected ko na lahat ng mga lumalabas sa Duterte ngayon, iba ang dating sa kanila. Pero doon sa mga vlogger, na mga bagito, na mga baguhan, na wala naman alam, na nagdudunong-dunungan, may document ako na naging part ako ng human rights investigator ni Digong. Mayroon ang appeal dyan sa DILG na may allowance akong nakuha ng panahon ni Digong. Kaya hindi nila pwedeng i-deny dahil pinirmahan ko yung perang ibinigay sa amin sa DILG. May mga picture ako, may mga document ako na yun ang pinagawa sa amin. Ngayon, doon sa kukuda na vlogger na magdedepensa, wala kang alam. Manahimik kayo. For the views lang ang gusto ninyo. For the content lang. Karami ng vlogger ngayon, for the content lang naman eh. For the views. For the views. For the views. Ang gusto lang naman ng mga yan. Walang alam. Alam niyo ito guys ha? May mga nakakausap akong DDS vlogger dyan. May kanya-kanyang toka. Yun ang sinasabi sa akin. Magkakaibang nakakausap ko. Normal yan eh. Dating gawain ko yan dyan. Pasok ako dyan sa loob. Hindi naman kasi nila ako may patatanggi. Hindi nila ako ma-i-deny na hindi nila ako kilala, na hindi nila ako ma-deny, na hindi nila ako kinakausap. Buti nga ngayon, putang ina dati ang cellphone ko, Vivo, Oppo, Vivo, nakakapag-record ako. Pero nung nagkaroon ako ng wartapping, never na akong nag-record ng ano, dahil nagkaroon ako ng aral dyan eh. Iniwasan ko ng mag-record ng mga conversation nung mula bumaba na si dating Pangulong Duterte. Kaya doon sa mga, lalo na yung mga naglalabas na mga voice record, alam nyo, hindi ko na kayo niribatan. Magkikita-kita tayo sa takdang araw. Magkikita-kita tayo, mga kaibigan. Magkikita tayo. Kung anong naranasan kong kaso, yun din ang ipapadama ko sa inyo. Magkikita tayo. Ha? Sa korte tayo, magkikita-kita. Okay? Sino kayo para ribatan ko? Okay? Now, ang topic ko dito, yung tungkol sa human right. Sana, kung nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ang ginawa niya, inaksyonan niya ang complaint ng human right, ang ginawa niyang pagmasaker, pagpatay sa mga walang kalaban-laban na sinasabing drug lord, mga ganyan-ganyan sa connected sa drugs, kung binigyan niya ng parehas na laban ng mga yan, hindi sana siya namumroblema ngayon sa ICC. Naaawa ako sa ibang pulis nung panahon ni dating Pangulong Duterte na walang magawa kung hindi sumunod sa utos ng Commander-in-Chief. Kung ikukumpara po natin sa pamamalakad ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon at pamamalakad ni dating Pangulong Duterte, ang laki ng pinagkaiba. Ang layo. Dito, kay Pangulong Marcos, hustisya ang pinapairal ng Marcos administration. Justice for all. Justice, mahirap ka, mayaman ka, pinapatas niya yan. Nung panahon ni Digong, pag ikay mahirap, patay ka kagad. May napalitan pa tayong mayayaman na pinatay niya na? Mas marami po ang napatay nung panahon ni Digong na mga kapuspalad, na mga utusan, na mga walang kakayahan. Yan ang pinagpapatay nila. Tapos ngayon, gusto niya manawagan sa Human Rights Commission. Halos binaboy nyo nga ang human right. Hindi nyo binigyan ng sapat na pondo. Di ba? Tapos ngayon, human right pa ang gusto ninyo? Ha? Hindi pa kayo nauulol? Hindi pa kayo nagiging gago? Tapos gusto nyo human right? Nagtatawa pa si dating Pangulong Duterte? Nang-uunggoy ka ba? O sadyang, ano ka na lang talaga, masasabi kulyanin ka na. Ha? Nasobra ka na sa fentanyl na ginagamit mo.
Nasubrahan ka na. Ha? Tapos human right, dapat lamang imbestigahan ang lahat ng napatay doon. Panagutin ang mga dapat panagutin ng mga panahon na yun. Dahil hanggang po ngayon mga kaibigan, naghihinagpis ng mga magulang na gusto nilang makuha ang hustisya, gusto nilang makita ang katarungan na pinagpapatay. Kung ako'y magkakaroon ng pagkakataon na makaharap ko yung mga napatay sa drugs noong panahon ni dating Pangulong Duterte, na kung saan isinama nila ako bilang human rights investigator, magsasorry ako doon sa pamilya eh. Magsasorry ako eh. Nangarapan eh. Bakit? Kasi pinalabas ko na totoong drug addict yung taong yun. Tula. Kahit hindi naman tula. Dahil yung sa utos sa taas. Kung may pagkakataon ako na humingi ng paumanin doon sa pamilya, kung tanginang yan, gagawin ko yun. Ha? Pero, ako naman, tao lang din naman ako, sumunod lang din naman ako sa utos ng panahon ni dating Pangulong Duterte, utos ng mga tauhan niya yan eh. Utos ng mga tao niya yan. Now, anong gagawin ko doon? Sumunod, palalapasin ko. Ganito, bayad kami ng panahon ni dating Pangulong Duterte. Tapos ganyan sasabihin, human right, yung mga pinatay ninyo, yung ginawa nyo sa ABS-CBN, na hinaras ninyo, ilang ABS-CBN empleyado ang nawalan ng trabaho ng dahil dyan? Ilan? Yung sa mga pogo na pinagpapayagan nyo mag-operate sa Pilipinas noong panahon ni Digong, na kung saan yung mga drug addict na mga Chinese sa mga sangkot sa illegal drugs nandirito dahil sa ginawa ni Digong. Tapos sasabihin ninyo human right, hindi pa kayo nahihiya? Ha? Hindi pa kayo nasusuklam? Hindi ba kayo nahiya? Ha? Tapos kayo may nalalaman pa kayong human right. Alam nyo, sa mga support, sa mga taong ikot kayo ng ikot, na sinasabi nyong people power, prayer meeting, prayer rally, yun yung sabi nga natin kagabi, iisa lang naman ang punot dulo niyan eh. Gusto nyo lang magkaroon ng people power. People power lang naman ang gusto niyan eh. Yung prayer meeting na yan, para palabasin na inosente si Kibuloy? Ha? Sana ang gawin dapat ng Justice Department sa pamumuno ni Secretary Remulla, sana kasuhan yung mga opisyal ng simbahan ni Kibuloy na nandoon kahapon. Sana kasuhan yun ng obstruction of justice. Sana kasuhan yun. Sana kasuhan para sa susunod, kung sakaling may dumating na warrant of arrest laban kay Kibuloy, ay hindi na sila umarang-harang dyan. Dapat panagutin ng mga yan. Dapat mapanagot ang mga taong yan. Dapat mapakasuhan. Para sa susunod, alam na nila ang mali at yung tamang gagawin nila. Ha? Pinutupad lang ng kapulisan yung trabaho nila. Tapos pinalalabas nyo, puro negative sa kapulisan. Ha? Tungkulin ng kapulisan na protektahan tayo laban sa mga kriminal, laban sa mga wanted na tao, i-wanted din si Kibuloy. Ha? Kung wala siyang kasalanan, harapin niya ang kaso niya sa korte. Ha? Harapin niya. Total, sinasabi niya, anak siya ng Diyos. Bakit hindi niya gamitin yung kapangyarihan niya kung talaga anak siya ng Diyos? Gamitin niya. Gamitin niya. Siguro kung nagkataon mga kaibigan, kung si Pangulong Marcos at si Kibuloy ay magkasundo, siguro yung kawalanghiyaan ni Kibuloy, patuloy pa rin gagawin niya yan. Mabuti ang Diyos eh. Napakabuti ng Diyos. Bakit? Inilayo si Pangulong Marcos kay Kibuloy nang hindi siya mabol at hindi siya mapaikot.
Ha? Hindi siya napaikot ni Kibuloy. Ha? Hindi siya nagpadala sa mga pang-uuto ni Kibuloy. Ayun. Siguro baka humingi ng pabor si Kibuloy. Kay Pangulong Marcos hindi na pagbigyan. Ayun. Kung ano nung pinagdadakdak ni Kibuloy. Kung ang ginawa ni Kibuloy na nahimik siya, na respeto niyang gobyernong ito, sumuporta siya, disin sana, doon lang sa kaso ang pag-uusapan. Ngayon, kung sulusulan ka ng simbahan ninyo, ha? Sulusulan ka ng sponsor ninyo, dinayari mo ako. At hindi ako maglalabas ng conversation. Hindi ako maglalabas. Nagkaroon na ako ng aral. Kahit paano, may aral na ako nakuha sa mga kaso ko Kaya medyo maingat-ingat na rin tayo kahit paano. Now, mga kaibigan, ano ang reaksyon nyo sa sinasabi ni Digong na overkill daw ang ginawa kahapon sa Davao? Labag pangkarapatan pantao at nananawagan siya ngayon sa human right. Si dating Pangulong Duterte na kung saan siya po ang tumatayo na administrator ng simbahan. Na siya po ang tumatayo. Si Kibuloy ay si dating Pangulong Duterte. Ngayon, balikan po natin yung mga ginawa ni dating Pangulong Duterte na kung saan yung mga karahasan, yung pagpatay, balikan po natin yun. Tapos yung ginawa niya sa human right na tinanggalan niya ng budget. Tapos itong isa pang congressman na uto-uto din, na tanga-tanga din, na dating House Speaker, na gusto buwagin na ang human right. Blessing in disguise, hindi nangyari yun. Mga kaibigan, again, maraming salamat. Isa lang ang masasabi natin, panagutin ang mga taong nagpahirap ng panahon ni Pangulong Duterte, lalo na yung mga napatay dito sa drug war na sinasabi, panagutin dapat yun. Bigyan ng hustisya ang mga taong naging biktima ng justice system ni Pangulong Duterte. Ngayon, gusto nilang mangyari, magkaroon daw ng human right investigation, katarantaduan. Again, magandang hapon po sa inyo lahat, mga kaibigan. What's up mga tropa peeps? So ayun naman po, napanood naman ninyo si Kuya Nino Barsaga. Alam nyo sa totoo lang, isa sa mga reliable source itong si Kuya Nino Barsaga pagdating po sa issue patungkol kay Digong. Bakit? Dati siyang DDS kasama siya dyan. Inamin naman niya, binabayaran sila ni Digong, naka-payroll sila kay Digong. Kasama niya, eto nga sila Banat Bay, inamin ni Kuya Nino yan. Na mga naka-payroll sila at nababayaran sila noon. Kaya nga po 'di ba, katulad niyan, etong si Kuya Nino Barsaga, marami po siyang nalalaman patungkol sa EJK. Baka po pwedeng paratingin natin 'to sa ating mga kongresista, baka pwedeng maimbitahan etong si Kuya Nino Barsaga dahil meron pong itong hawak na mga papeles at mga conversation at mga recorded na usapan na kung saan inuutusan sila. Inuutusan pala siya, hindi pala sila, siya. Siya mismo, inuutusan siya na kapag nag-imbestiga sila patungkol sa EJK, dapat pabor sa gobyerno, pabor kay Digong ang kanilang ilalabas na resulta ng investigasyon. Imagine niyo kung gaano po kasama itong si Digong. Imagine niyo po kung gaano niya minamanipula pati ang media, pati ang mga vloggers noong kapanahunan niya. Hindi na tayo magtataka dito kung talagang magkandaletse-letse po ang itong administrasyon ni Digong, no? Kung bakit ngayon nalalaman natin EJK, 'di ba? Patungkol diyan sa mga pinaggugurgur na mga kababayan natin na walang kinalaman sa pulburon, 'di ba? Biruin mo, sabi nga ni Senator Bato de la Rosa, 20,000 collateral damage lang sa kanya yun. Nilalang niya yun, yung 20,000. Imagine niyo po kung gaano kawalang puso ang nakaraang administrasyon pagdating po
sa ating mga kababayan. Ala po talagang mapa ikay inosente, walang kinalaman sa pulburon, wala kang hindi ka na gumagawa ng illegal, 'di ba? Para nga po sa mga kapulisan noon, kailangan nilang makakota, kailangan nilang maka-reward. 'Di ba? Syempre dagdag income nga naman sa kanila 'yon. 'Di ba? Kaya nga po naging sunod-sunuran din ng mga kapulisan noon. Kaya Digong kasi nga tinaas niya ang sahod nitong ating mga kapulisan, 'di ba? Pero ginawa naman niyang mga kriminal yung mga pulis, 'di ba? Nakakakilabot po 'yan. Kaya hindi na tayo magtaka kung sabihin ni Colonel Espenido na ang PNP ay isa sa mga pinakamalaking crime syndicate o group dito sa ating bansa dahil nga po dito sa ganitong ginawa ni Digong sa ating mga kapulisan. Sana maimbitahan si Kuya Nino Barsaga dyan po sa Senado para maano natin yan, maihayag ni Kuya Nino kung ano yung nalalaman niya. May mga papeles siya, may mga contact siya dyan sa dating mga tauhan ng gobyerno, DILG. DILG secretary pa nga ang nakasama niya noon di ba? Sana talaga ay mabigyan siya ng pagkakataon na maibulalas niya yung mga nalalaman niya diyan para po mas malaman din ng mga kongresista na bukod sa minamanipula ni Digong ang mainstream media, minamanipula ni Digong ang yung basta yung mga kumakalaban sa kanya, 'di ba? Rappler, ABS-CBN, 'di ba? Mga ginipit niya 'yan. Ngayon pati vlogger, 'di ba? Ginagamit niya para lumutang ang kanyang pagiging kumbaga mabuting presidente pero hindi 'di ba? Ito buhay na saksi si Kuya Nino Barsaga patungkol diyan sa war on drugs na yan, diyan sa EJK na yan. Kaya sana ma-share niyo tong video na ito, maipalaganap natin to, maipaalam natin sa ating mga kongresista na meron pang isang resource person dito na sa katauhan ni Kuya Nino Barsaga na pwedeng mag-testify sa kung ano ang mga inuutos, mga pinapagawa sa kanya ni Digong, ng mga tauhan ni Digong para magmukhang malinis ang war on drugs at walang nangyayaring EJK. 'Di ba? Kahit na may mga ebidensya si Kuya Nino na nakikita na mga inosente yung mga tao na tinutumba, pero pagdating ng report ang sinasabi niya merong kinalaman sa sa droga, 'di ba? Yan si Kuya Nino ang pwede niyong tanungin patungkol sa EJK. Total naman yun ngang mga dating officer, dating mga tauhan ni Digong, 'di ba? Ngayon ay kumakanta na. Etong si Kuya Nino, pwede rin tong maging resource person diyan. Ako okay sa akin to si Kuya Nino kasi talaga namang aminado yan, DDS dati yan Pati nga yung pagmamangkanor diyan sa Malacanang na kung saan ay nagdadala siya ng mga kalapate. Nagdadala siya dyan ng mga kalapate. Yung mga hindi makalipad, mabababa ang lipad. Nagdala siya dyan. Magkano? 120 daw. 120K isang kalapate. Hindi nila maitatanggi yan dahil kahit nga itong si Maharlika, di ba? Alam nga ni Maharlika yan. Siya nga ang nag-booking dyan kay kaya Banat Bay, di ba? Alam ni Maharlika yan. Hindi makakapagkaila yan. Maraming nakapag-re-upload niyang video na yan ni Maharlika kung binura niya na. Tinawag niya nga Gaubu. Etong si Bayad Bay. Diba? Magkakasama sila ni Kuya Nino. Patawag na yan sa Kongreso si Kuya Nino. At marami po yung nalalaman patungkol diyan sa mga kabulastugan na ginagawa ni Digong at ng kanyang mga cronies noon. Nako, bookingan na to. 'Di ba? Yan ang magandang abangan yan ang magandang natin i-push para meron tayong boses sa Kongreso si Kuya Nino Barsaga. Hindi naman uupo doon, hindi magiging congressman, 'di ba? Pero
magiging resource person. Sana ma-share nyo ito, maipalaganap natin to para mapukaw ang pansin ng ating mga kongresista na merong isang Nino Barsaga na nakakaalam ng ginagawang katarantaduan ni Digong, pagmamangkanor ng kanyang mga tauhan at ang paglilinis sa EJK. So maraming salamat po sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Sana masubscribe nyo si Kuya Nino Barsaga para lalong lumakas pa po ang kanyang kampanya, ang kanyang pagsuporta sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa ating gobyerno. Maraming salamat po. Ingat po kayong lahat. Nasaan mang panig kayo ng mundo, Momo, chup chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.